Magandang umaga mga Igan. Good morning, girls. Good morning. Good morning, Igan. Okay, 7 na po ng Hulyo, unang Miyerkules ng bagong buwan. By the way, bilis po ng panahon. At isang linggo na ang nakalipas mula ng manumpang ating bagong Pangulong Noynoy Aquino. May mga nagawa na ba si Pinoy sa isang linggo ng kanyang panunungkulan? Yan po ating inaalam araw-araw, kaya manatili lang kayo nakatutok sa mga latest sa balita sa Pinoy Presidency dito sa unang hirit, unang 100 araw. Ayan. Wow. Yes. At speaking of latest, hindi po puro kontra wang-wang lang ang pinatutupad ng ating gobyerno. Si DepEd Secretary Armin Luis po halimbawa, sumalang na po sa seminar para maging mas maayos ang pakikitungo sa media. Hindi ba't ayos na pagsisimula po yan na pwede rin nating tularan? Tayo rin po wala pong masama kung gagawa tayo ng paraan para ma-improve ang ating mga sarili. Wala namang perfecto. There's always room for improvement, diba? At hindi lang po yan, sinisimulan na rin buuin ng gobyerno ang peace panel para masimulan na ang pakikipag-peace talk sa MILF at sa CPP-NDF. Baka kayo rin, kailangan na makipag-peace talks, ha? At baka tumitindi ang tampuhan niyo ni Mrs. o ni Mr. o inyong mga kaibigan. Wala pong right timing sa pakikipag-usap. Why not right now? The time is now. At pati paghahanda sa mga kalamidad, nasama na rin po sa mga pulong kahapon ni Pinoy. Kaya naman ang UH sasabayan din ng ganyang klaseng paghahanda. Uunahin po natin ang preparasyon sa posibleng pagbabalik with a vengeance ng dengue ngayong tag-ulan. Naku, ready na ba tayo dyan? Target nating turuan today ang mga kapuso nating kids sa mga eskwelahan na hihirit sa atin later ni Maring Susan. Ay, magandang aral yan. Para Dengue. sa ating lahat, sa mga magulang, makinig po kayo dyan, no? Pero syempre, hindi rin natin nakalimutang mag-enjoy today. May bagong pampatanggal ng stress kami na-discover. Pagpasyal sa isang futuristic playground na Laser Extreme. Ano kaya ang pwedeng pagkaabalahan sa lugar na ito? Yan ang mga ipapakita sa atin mamaya nila Drew at Monica. Kaya kung gusto yung makipaghabulan at makipagkulitan sa inyong barkada, abangan nyo ang hilit namin mamaya. Kaya sisimulan natin ang panggigising. Narito na ang ating Ronda Reports. Okay, teka lang. Ini-intro pa eh. Dabulabog ang mga residente sa Haro, Iloilo City kahapon ng umaga matapos i-hostage sa isang lalaki ang sariling mga anak. Pawang 12 at 6 anyos pa lang ang mga hostage victim. Armado lang ng kutsilyo ang suspect, pero maingat pa rin ang mga responding police. Ilang sandali pa, may demandang hiningi ang suspect. Dahil siya raw makausap ang kapuso reporter ng ratsyada na si Charlene Belvis. Sinamantala naman ito ng mga pulis at gumamit ng ID ng ilang taga-media para mapakalma ang hostage taker at hindi naman sila nabigo. Nakumbisin nila itong lumabas ang kanyang bahay kasabay ng pangakong sasakay siya sa crew cab ng GMA Iloilo. At sa puntong ito, naagaw na ng mga pulis ang 2 bata mula sa suspect. Plano ngayon ng misis ng hostage taker na ipagamot ang asawa sa isang mental, naku, anak mo yan, no? Institution po. Anya, inatake ng nervous breakdown ng kanyang mister, kaya hindi niya magagawang kasuhan at ipakulong ito. Basta i-make sure nila na yung mga bata ay magkaroon ng psychological, yung tests. Kasi for sure, naapektuhan yan eh. Di ba? Nakatutok sa kanila yung mga kutsilyo. Kailangan i-rehab din talaga yung yung lalaki. Yung lalaki. Yung tatay. Pero importante syempre yung mga biktima. Ay, naku, kawawa. Kawawa yung mga bata. Buti hindi umakyat ng billboard. Walang billboard sa Iloilo. Isa pang motorsiklo. Ayan, na-aksidente rin. Nako, ayan na naman tayo. Ano lang natin sa paksang yan. Ngayon naman sa Quirino Avenue sa Maynila. Tulad kanina, sumemplang. Ang tulad kanina, wala pa tayong report. Isa to. Wala pong nakabanggaan ito. Bigla na lang po sumemplang. Roda report ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, kaya nga naman nabanggit mo, katulad nga nung nangyari kanina. Dito sa Maynila naman, self-accident din. Umano, itong naganap na motorcycle accident at ulo at sa mukha rin napuruhan ang rider na kinilalang si Neil Stagen matapos umanong sumemplang at umilapon mula sa sinasakyan nitong motorsiklo sa kahaba ng Quirino Avenue sa may Pandakan sa Maynila. Igan, nasaksihan natin ng agara namang na-rescue itong rider. Pero sa mga sandaling yon, kitang-kita yung namamaga nitong mukha kungsod nga ng pagkaka-aksidente. At Igan, imbes na helmet, saklob na may tatak ng PNP ang ma-recover sa biktima. Pero wala naman daw nakuhang ID ng magpapatunay na isa itong pulis
At isa pa nito na napansin na walang plaka nitong motorsiklo na sinasakyan nitong biktima nga. Kaya iniintay lamang siya makarecover at posible rin daw itong kasuhan. Ito ang aking Ronda Balita mula sa lungsod Manila. Igan? Okay, salamat Sir De Castillo. At may isa pa rin motorsiklo po. Sumemplang naman dyan sa barangay sa Uyo, Quezon City, ang dalawang sakay malubhang na sugatan. Yan po ang exclusive mong Ronda Report naman ni Oscar Oida. Oka. Igan, marahil hindi ito nakapanood ng programa mo kagabi. Dahil, eto nga, nagresulta naman sa aksidente. Kung saan nandun ka? Pagmamaneho ng nakainom. Pagmamaneho ng nakainom, itong kinilalang rider sa pangalang Edwin Mediano. Napuruhan ng gusto ito sa ulo, bagay na ikinabala ng gusto ng mga responding tanod. Dali-dali naman responding ang ambulansya at agad na binigyan ng paunang lunas itong biktima. Kalaunan na pag-alaman, Igan, na kalanguan nga sa alak ang dahilan ng aksidente. Ang masaklat nito, wala pang suot ng mga proteksyon nito gaya ng helmet kung kaya napuruan ng gusto ang ulo nito. Agad naman siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Igan? Okay, maraming salamat Oscar Oida. Nako, doon po sa mga nagmumotor hindi lang doble, kundi triple ang ingat dahil bukas na bukas kayo Yes. Yung mga nasasakyan yan, yung kotse, Clearly. yung mga van, yung mga SUV, ingat na Kayo pang bukas na bukas, wala pa kayo helmet. Tapos kung Kaskas. ang dami ngayong nagmumotor na lasing. At minsan kasi bigla lang silang sumusulpot, di nakikita, lalo na bus, motor, di mo alam na nandun pala dahil mababa. So, Tsaka kung ingat-ingat saan po. sila Tsaka yun nag-overtake, nga, left and right. Napakatindi ng istatistika, namatay o nasugatan, basag ang bungo, ganyan. Pero bungbuo ang siko. Nandito yung helmet. yung helmet. Suot nyo naman, Ano ba yan? Tsaka yung helmet na hindi basta-basta lang, lalo na pag may mga bata kayong kaangkas. Oo. Minsan yung yung talagang nabibili lang kung saan-saan na helmet ang pinapagamit nila. Minsan apat-apat Ingat-ingat po. sila. Oo. Samantala, narito naman ang mga balitang pinag-uusapan rin ngayong araw sa ating Top Hirit. Ito po, good news para sa lahat ng ating mga kapusong lolo at lola. Kumpirmado na, may bisa na pong Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ibig sabihin yan, buong-buo nyo nang makukuha ang 20% discount sa mga gamot, pagkain, transportasyon, pasyalan, hotel at iba pang serbisyo. Ito ay matapos tanggalin ng batas ang ipinapataw na 12% na value-added tax o VAT. Kahapon po yan sinimulang ipatupad. Pero may mga establishmento pa rin hindi sumusunod. Tulad na lang ng ilang botika na pinuntahan po ng GMA News. Giit nila, wala pa raw na malinaw na guidelines mula sa BIR kaugnay sa pagtatanggal ng VAT. Bagay na itinanggi naman ng BIR. Pero paalala po ng DSWD, pang senior citizens lang po ang mga discount. Kaya sa mga restaurant, hindi po discounted ang group dining. At kung ano lang ang kinain ng senior citizen, yun lang po ang may diskwento syempre. Ang mga pagkain din